Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon ito ng 2004. Lugar ng Tarlac. Aniceto, ano bang pinagagagawa mo sa buhay mo? Eto nga't wala na tayong masaing sa bahay. Sumasama ka pa dyan sa mga barkada mo. Pamilyado ka ng tawa, Aniceto, alam mo yon. Kesa atupagin mo yung pakikipagbarkada mo. Maghanap ka na lang kaya ng matinong hanap buhay. Hindi yung pakikipagbarkada pang inaatupag mo. Ay naku, Annalyn. Noong araw na nasa ibang bansa ako, pilit mo naman akong pinapauwi. Tapos nitong wala na akong hanap buhay dito sa Pilipinas, pinaghahanapan mo naman ako ng maayos na hanap buhay. Alam mo naman siguro rito, kontraktual. Matapos ng 6 na buwan wala ka na namang pinagkakakitaan. Hindi ko na alam sa'yo kung saan ako lulugar eh. Hindi naman yun ang punto ko. Ang sakin lang naman, Aniceto, yung may maisaing man lamang tayo. Alam ko naman ang sinasabi mo at naunawaan kita doon. Pero yung madalas mong pagsama sa mga barkada mo, nakakalimutan mo nang maghanap buhay. At mas inuuna mo na nga sila eh, kesa sa amin ng mga anak mo. Alalahanin mong maliit pang 2 mong anak at wala kaming inaasahan kung di ikaw. Ayaw mo naman akong pagtrabahuhin at ikaw magbantay ng anak natin. Oo na, Annalyn. Araw-araw na lang ba tayong ganito? Hayaan mo't maghahanap ako ng trabaho bukas para matigil lamang yung bunganga mo. Isang dating OFW si Aniceto. 4 na taon din siyang nagtrabaho noon sa Saudi, pero hindi naging sapat ang kanyang kinita. Gustuhin man niyang bumalik roon, subalit naputulan siya ng daliri sa pinagtatrabahuang kumpanya. Isang malaking factory umano yun. Binigyan naman siya ng salapi para sa 4 na daliri niyang naputol. At ang kumpanya na rin ang nagpagamot sa kanya hanggang sa lubusan siyang makauwi. Subalit ang salaping ipinagkaloob sa kanya ng kumpanya ay hindi sapat hanggang sa lubusan lamang itong maubos. Dahil na rin sa kakawala ng hanap buhay at wala nang pumapasok na pera, kundi ang lahat ay palabas at puro gastos. Hanggang sa dumating ang araw na nag-back to zero na nga itong si Aniceto at naubos na ang kanilang naipon. Subalit wala namang tumatanggap sa kanya para maghanap buhay dahil na rin sa kakulangan niya ng daliri. Sa madaling salita ay discrimination sa bawat kumpanya na tunay namang nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Hindi mo rin naman masisi si Aniceto dahil sa kabila ng kasipagan niya noon, pangsamantala siyang pinanghinaan ng loob dahil sa nangyari sa kanya sa ibang bansa. Subalit pilit naman siyang bumabangon hanggang sa isang araw, pumasok siya bilang isang construction worker. Nabigyan naman siya ng pagkakataon doon hanggang sa makapagsimula kahit na nga may kakulangan ng 4 na daliri. Binabalutan niya lamang ng tela ang kanyang kamay habang ang kaliwang kamay naman ang pilit niyang pinangbubuhat at pinapang-alalay ang may putol na daliri. Minsan pa nga ay pinagtatawanan siya roon, subalit sinasakyan niya lang ang kanyang mga kasama upang makaiwas na rin sa kahit na anumang gulo dahil ang kanyang pinunta roon ay trabaho. Sambit na wika pa ng kanilang foreman doon habang pinagmamasdan nitong si Aniceto. O Aniceto, napakasipag mo naman pala kahit na nga may kakulangan ka sa daliri mo. Pero hindi balakid yun at tama yung ginagawa mo. Huwag mong intindihin yung mga kasama mo ha. Pagbutihin mo lang ang trabaho mo at kung sakali man na sumobra sila sa pagbibiro sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Ako nang bahala sa kanila. Tugong wika naman ni Aniceto. Salamat po sir. Ang akala ko po wala po akong kakampi rito. Hayaan niyo po't pagbubutihin ko po ang trabaho ko para po sa 2 kong anak. Sabay tapik sa balikat ni Aniceto ng kanilang foreman hanggang sa naglakad na itong papalayo. Kinahaponan sa kanyang pag-uwi habang pawis na pawis at basang-basa ang kanyang damit sa kanyang pagpasok roon sa loob ng kanilang tahanan. Ang inaakala niyang mabuting asawa, dinatnan niya itong may kalaguyo. At sa sobrang galit nitong si Aniceto, kamuntikan niya ng mapatay ang lalaki na tumama lamang sa may dingding ang kanyang pagkakataga at mabilis na itong nakatakbo. Sambit na wika pa niya sa kanyang asawang si Annalyn habang nanginginig ang kanyang buong katawan dahil na rin sa pagkagulat at galit. Anong ginawa mo, Annalyn? Nagtiwala ako sa iyo. Bakit mo naman ginawa sa akin ito? Naghahanap buhay naman ako at pilit ko namang tinataguyod ang pamilya natin. Pero bakit? Nagtitiis ako at nagpapakahirap doon para sa inyo
at para sa dalawang anak ko. Hindi makapagsalita noon si Annalyn dahil sa kanyang ginawa. Habang dalawang bata ay nasa kabilang silid at umiiyak dahil sa naririnig na pag-aaway ng dalawang mag-asawa, binitawan na lamang ni Aniceto ang kanyang daladalang itak habang napalood sa may sahig na hindi alam ang kanyang gagawin. Karugtong nawika pa nga ni Aniceto sa kanyang asawa habang pinapalis na ito sa kanilang tahanan. Umalis ka na rito, Annalyn. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Kahit ni bakas ng mga paa mo o kahit ng anino mo. Nagmamadaling niligpit ni Annalyn ang kanyang mga gamit at isinilid iyon sa isang bag hanggang sa lubusan na nga itong umalis. Hindi na nagpaalam sa kanyang dalawang anak at malamang ay nagtungo na ito sa kanyang lalaki hanggang sa kinalimutan na nga itong si Aniceto at ang kanyang dalawang anak. Nagpatuloy na lamang siya sa kanyang pagtatrabaho bilang isang construction worker at ang kanyang dalawang anak ay pinaalagaan niya sa kanyang mga magulang. Hanggang sa isang hapon, habang papauwi siya galing sa trabaho, nakasabay niya ang isa sa kanyang mga katrabaho roon at may ino-offer itong mas magandang trabaho para sa kanya na noong araw din lang siya nakaranas ng ganung uri ng alok na trabaho. Napatitig lamang siya roon habang napapaisip ng malalim. Sambit na wika pa nga sa kanya ng nagngangalang Baldo. Paswerte ka nga, Aniceto eh. Ikaw ang inanyayahan ko kesa sa ibang mga katrabaho natin. Mas malaki ang bigayan doon at tinitiyak ko sa'yo, wala kang pagsisisihan dahil sa laki ng sahod. Baril lang ang hawak-hawak mo. Pwede mong iputok at pwede ring hindi. Tugong wika naman ni Aniceto sa sinabi sa kanya ni Baldo. Malaki nga ang sahod pero delikado naman ang buhay mo. May dalawang anak ako, Baldo. O paano na lamang kung mapahamak ako? O paano ng dalawang anak ko? Wala silang ibang inaasahan kung di ako lang. Kaya pas muna ako dyan sa sinasabi mo. Ikaw rin, Aniceto. Ito na yung pagkakataon para sa'yo. Para naman hindi barya-barya ang kinikita natin dito sa pagkukonstruction. Kahit kailan hindi tayo yaman dito. Puti na lamang ang mga buhok natin. Ni kahit nagulong ng motor hindi tayo makabili. Alam ko yun, Baldo. Pero pag-iisipan ko yung sinasabi mo. Sa ngayon ayos na muna ako rito. At kung sakaling magipit man ako, hahanapin kita para dyan sa inaalok mo. Kinabukasan sa pagpasok na Aniceto sa kanilang trabaho, wala na nga roon si Baldo na tulad ng kanyang sinabi kay Aniceto, yun na ang huling araw niya sa pagtatrabaho roon. Makalipas ang 2 buwan, nagkaroon ng karamdaman ng kanyang panganay na anak at kinakailangan nila ng malaking salapi para sa operasyon ng bata. Nagkaroon naman ng tubig ang baga nito na kinakailangang operahan na kung hindi maaagapan ay maaaring ikamatay ng bata. Kaya naman walang naisip na iba si Aniceto na pagkukunan ng malaking salapi kung di ang inaalok sa kanya ni Baldo. Ipinagtanong-tanong niya kung saan naninirahan ito hanggang sa mapag-alaman niya sa kanyang mga katrabaho kung saan ito naglalagi. Kinabukasan na hindi na siya pumasok sa kanyang trabaho at nagtungo na nga sa tahanang inuupahan ni Baldo. At sa kanyang pagdating nga roon, dali-dali siyang kumatok sa may pintuan habang nagwiwika ng, Baldo, Baldo, si Aniceto ito. Maya-maya pa'y nagbukas na ng pintuan si Baldo habang may hawak-hawak na baril at inilagay sa kanyang tagiliran. Ikaw pala yan, Aniceto. Mabuti na lamang at sinabi mo yung pangalan mo. Kamuntikan ka na. Ano bang sadya mo rito? Hulaan ko. Siguradong gipit ka ngayon sa pananalapi. Tama ba? Sambit na wika naman ni Aniceto habang bakas sa kanyang mukha ang sobrang pangangailangan. Tama ka, Baldo. Pera nga ang kailangan ko. Para sa anak kong may karamdaman. Kinakailangan niyang operahan. At wala akong ganung kalaking salapi para isalbang anak ko. Kaya ikaw kagad ang naisip ko. Totoo ba yung inaalok mo sa akin? Tugong wika naman ni Baldo na animoy sinasamantala ang kahinaan ni Aniceto sa mga oras na yun. Oo naman, Aniceto. Nakita mo bang napakagandang 45 ito? Sa tingin mo, kaya ko bang makabili ng ganito kagandang baril? Dahil lang sa pagtatrabaho bilang construction worker. Sa kanila nang galing to at hindi ako mismo ang gumastos para bumili. Ito lang naman ang sandata mo para kumita ng mas malaking pera. Kaya kung talaga may pangangailangan ka, ipapakilala kita sa boss namin
Suportado tayo doon. Bakal, kahit na ang pera. At ang pinoproblema mo ngayon, isang pitik lang ng daliri ng boss ko. Masusolusyonan na kagad yung problema mo. Pero itong tatandaan mo, Aniceto, kapag naipakilala na kita, bawal na ang bumaliktad. Dahil kapag ginawa mo yon, hindi lang ikaw ang mapapahamak, pati na rin ang pinangangalagaan mong pamilya. Napalunok ng laway sa mga oras na yon si Aniceto. At kahit na nga nagdadalawang isip, sumang-ayon na lamang ito kay Baldo para sa kanyang anak. At nung araw ding iyon, nagtungo sila sa isang napakagarang tahanan. At bago pa nga sila makapasok roon, may mga bantay ang 2 gate. At dahil nga kilala na roon si Baldo, madali naman silang pinapasok. Hanggang sa makausap nilang sinasabing boss na magbibigay umano sa kanila ng salapi. Sambit ng wika pa nga ng boss na naninigarilyo ng malaking tabako. O pagkakatiwalaan ba yan, Baldo? Baka naman madali lang bumaliktad yan. Ikaw ang malalagot sa akin. Tugong wika naman ni Baldo. Hindi, boss. Kilala ko ang taong ito. Maaasahan ito sa kahit na anumang bagay. Iginagarantiya ko sa sayo. Hindi naman ako magpapakilala sa iyo kung hindi mapagkakatiwalaan. O siya, sigat, ikaw nang bahala sa kanya. Ano ang pangalan mo? Aniceto. Pagbutihin mo, Aniceto. Dahil may mga bonus akong ibinibigay kapag sumusunod ang mga tao ko. Bumulong si Baldo sa kanilang boss para sa pangangailangan ni Aniceto. Ayon na rin sa napag-usapan nila ni Baldo. Maya-maya pa'y kumuha ito ng pera sa kanyang bulsa at madaling iniabot kay Aniceto. Hanggang sa muli itong nagwika sa kanya nang, hindi ako madamot, Aniceto. Ganyan ako kabait rito. Kung ano man ang pangangailangan ninyo, yun naman ang pinupunuan ko. Kaya magpakabait ka lamang sa akin. Hinding-hindi kayo mapapahiya sa mga hinihiling ninyo. Sige na, ipagamot mo na ang anak mo. Sa susunod na araw, may lalakarin kayo ni Baldo. Siya na ang bahalang magsabi sa iyo kung saan yon. At doon masusubukan kung hanggang saan ang tapang mo. Maya-maya pa umalis na si Aniceto kasama si Baldo upang maipagamot ni Aniceto ang kanyang anak at hindi na magaksaya ng oras doon. Sa kadahilan ng pera na lamang inihintay ng doktor bago maoperahan ang kanyang anak. Subalit habang naglalakad silang papalayo, muling nagbigay babala si Baldo, lalo pat natanggap niya na ang salapi na kanyang kinakailangan. Aniceto, baka naman. Takbuhan mo na kami. Nakasalalay rito ang pangalan ko. At kung masisira ako kay boss, ikaw ang tutudasin ko. Kaya wag na wag mong kalilimutan ang napag-usapan natin. Dahil kung hindi, isang kalabit lang, Aniceto. Maaari ka nang mamaalam sa mundong ito. Kilala mo naman ako, Baldo. Ang napag-usapan ay napag-usapan. At lalaki akong kausap. Pinapaalala ko lang naman yun sa'yo. Para naman maiwasan natin magkalimutan. Mabait yung boss natin. Biruin mo, pinaluwagan ka na kaagad niya. Kahit nga hindi niya pa alam kung paano ka magtrabaho. Sige na, hanggang dito na lang ako. Puntahan mo na anak mo sa ospital. Sana naman ay maging maayos na siya. Salamat, Baldo. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Pagbubutihin ko ang trabaho ko sa inyo at ibubuwis ko ang buhay ko para sa aking anak. Matapos nga ang araw na yon, madaling naoperahan ang anak ni Aniceto hanggang sa maging maayos na ang kalagayan nito. Nagtataka naman ang kanyang mga magulang kung saan nga ba nakakuha ng salapi itong si Aniceto, samantalang ang pinanggagalingan lamang ng kanyang pinagkakakitaan ay nagmula sa pagiging construction worker. Pagtatanong na wika pa nga sa kanya ng kanyang inay na hindi mapakali sa kanyang kinauupuan habang nandoon sa ospital. Aniceto, anak, umamin ka nga sa akin. Saan nang galing ang pera mo? Wala ka namang ibang pagkukunan ng ganong kalaking halaga. Lalo pat walang magtitiwala sa atin dahil mahirap lamang tayo. Kanino ka ba nakakuha ng ganong kalaking pera? Tugong wika niya naman sa kanyang nanay. Huwag niyo na hong alamin, inay. Ang isipin na lamang ho natin ay yung kagalingan ng apo ninyo. Yun naman ho yung mahalaga, di ba? Ibubuwis ko ang buhay ko para sa anak ko. Nagnakaw ka ba, anak, ng salapi? Ay naku, inay. Walang magandang patutunguhan ng usapan nating ito. Ang sabi ho sa akin ng doktor, magmula ngayon matapos ang 2 araw, maaari na nating may uwi ang apo mo. Yun na lamang ang isipin natin, na maayos na ang aking anak. At wag niyo na akong kulitin kung saan ko man nakuha ang pera.
Hindi na humahalaga yon. Patuloy na pinagtakpan ni Aniceto kung saan nanggaling ang kanyang salapi hanggang sa dumating ang araw na makauwi na sila sa kanilang tahanan. Subalit sa kinahapunan, araw ng Miyerkules, dumating sa kanilang tahanan si Baldo habang kinakausap siya nito sa likod ng kanilang tahanan. May daladala itong nakalagay sa itim na bag at ibinigay iyon kay Baldo. Pagsasalitang wika pa nga nito sa kanya habang naninigarilyo. Aniceto, ito na ang araw na hinihintay natin. Dito ay masusubukan ng tapang mo. Eto para sa iyo to. Ang bigat naman ng bag na to. Ano bang nilalaman ito? Baril, Aniceto. Tulad ng sa akin, di ba? Pinagkalooban ako ng baril para sa trabaho natin. Pakaingatan mo yan ha. Kamusta na nga pala ang kalagayan ng anak mo? Maayos na ang panganay ko. Mabuti naman kung ganon. Sakto sa lakad natin ngayon. Wala ka nang ibang aalalahanin pa. O paano ba yan magpaalam ka na sa pamilya mo? Sabihin mo lang may trabaho tayo. Para naman hindi sila mag-alala sa'yo. Hanggang sa binaybay na nga nila ang daan at nagtungo sa sinasabing asyenda. May mga mobile din silang ginagamit patungo roon habang nagbibihis ng mga uniforme na animoy mga militar habang may mga kargada sa kanilang tagiliran. Ano bang gagawin natin, Baldo, sa asyenda? Madali lang ang trabaho natin, Aniceto. Ang takutin ng mga magsasaka upang umalis na sila sa kanilang sinasakang lupa. Yun lang naman ang utos sa atin ng ating boss eh. At wala nang iba. Pero kung sakaling manlaban ang mga magsasakang yan, kahit paputukan mo sila walang problema. Nasa sayo. Kasi malakas ang kinakapitan natin. Brutal kung tutuusin ang labanan dito. Wala naman silang atraso sa atin. Pero trabaho lang ang ginagawa natin. Ano, kaya ba ng dibdib mo? O baka ngayon palang dinadaga ka na? Tulad nga ng sinabi mo, di ba? Trabaho lang. Pagdating nga nila sa isang 4,000 hektaryang lupain, wala silang ginawa roon kung di manakot ng mga magsasaka upang umalis na ang mga ito sa lupain iyon. Sobrang laki ng sakahang iyon na may mga tanim na tubo kung saan pinagkukunan nito ng asukal. Ayon kasi sa pangako sa mga magsasaka ng mga nagdaang may-ari ng lupa, mapapasa kanila na ang lupain kanilang sinasaka dahil na rin sa tagal ng kanilang paninilbihan doon. At ang ibang ang magsasaka ay doon na tumanda hanggang sa magkaroon na ng kanilang mga apo ay patuloy pa rin sila sa kanilang paninilbihan. Kaya naman sigurong dapat lamang na mapasa kanila na ang lupain iyon at hindi na kami ng iba pang may kapangyarihan. Lalo pat walang kalaban-laban ng mga magsasaka kesa sa mga bandidong tulad ni Aniceto at Baldo na binabayaran ng taong may salapi upang patuloy na takutin ang mga magsasaka roon. Galit na galit naman ang mga magsasakang kanilang dinatnan sa 10 oras ng gabing iyon. Habang may daladalang itak na pilit ring ipinaglalaban ang kanilang karapatan kahit na nga ba alam nilang wala silang kalaban-laban sa mga bandido. Sambit na wika pa ni Baldo sa isang tahanan habang palaban ng isang magsasaka na patuloy pa ring hawak-hawak ang kanyang itak. Manong, umalis na lang kasi kayo rito. Kesa naman mapahamak pa yung mga anak mo. Pati na rin ikaw. Paano ka bang makakapaghanap buhay kung wala ka na? Anong magagawa niyang itak mo? Kontra sa mga baril namin. Huwag ka na magmatapang, Manong. Lisanin mo na lamang ang lupang ito para hindi ka na mapahamak. Binabantaan kita. Huwag na huwag kang magkakamaling lumapit sa akin dahil kung hindi, magiging patubig sa lupa yung dugo mo at magiging pataba rin yung katawan mo sa lupa. Pagmamakaawang wika naman ng magsasaka, subalit nakahanda ang kanyang itak sa maaaring mangyari kung sakali man nasaktan siya ng mga bandido. Alam ko namang hindi kayo sundalo. Ginagamit lamang kayo ng maimpluwensyang tao rito. Nagmamakaawa kami sa inyo. Dito na namin inilaan ang buhay namin at wala kaming ibang pagkukunan ng pangkabuhayan kung di dito. Kaya naman parang awa nyo na. Huwag nyo na sana kaming guluhin. Maawa naman kayo sa mga batang paslit na umaasa sa amin para mapag-aral sila. At syempre may mailapag na pagkain sa aming hapagkainan. Pamilyado rin kayong tao, tama ba? Kaya dapat kayo ang unang nakakaunawa sa amin at hindi tulad na nag-uutosan yung hindi lumaki sa hirap. Dahil tulad rin namin kayo, subalit ginagamit lamang kayo ng maimpluwensyang tao. Ang dami mong sinasabi, Manong. Umalis na lamang kayo rito. Sabihan mo na rin yung ibang mga kasama mo. Dahil kung hindi,
Dadanak ng dugo sa lugar na ito at sapilitan namin kayong papalisin. Hanggang sa maya-maya pa, unti-unti nang nagsisipagdatingan ng mga magsasaka habang may kanya-kanyang daladalang patalim na makikipagbuwisan ng buhay para sa kanilang sinasakang lupa. Nagpaputok na lamang si Baldo sa itaas ng baril upang maalarma ang mga ito, saka sila nagtungo sa ibang tahanan. At katulad ng dati, pananakot lamang ang kanilang ginagawa roon hanggang sa makarating sila sa isang tahanang tila kakaiba. May kasangsangang amoy ang nanggagaling sa loob ng tahanan na animoy patay na amoy ng daga habang may malansang amoy ng dugo. Kaya naman napatakip sila ng kanilang ilong at ang tahanang iyon ay nasa liblib na lugar na may malayong distansya sa mga kapitbahay. Patuloy na nagsasalita si Baldo habang tinatawag kung sinong naninirahan doon upang pakiusapang umalis na sa lugar. May tao ba sa tahanang ito? Wala pa ring sumasagot sa kanila sa mga oras na yun at kahit na nga ni kaluskos ay wala silang naririnig. Subalit patuloy ang pangingilabot sa kanilang mga braso na para bang may kung anong nilalang sa loob ng tahanan na kanina pang nagmamasid lamang sa kanila at naghihintay ng tamang pagkakataon. Wika pa ni Aniceto kay Baldo na iwanan ng tahanang iyon upang magtungo na lamang sa iba. Mukhang wala namang tao, Baldo. Magtungo na lamang tayo sa ibang tahanan. Sayang ang oras natin dito. Marami-rami pang tahanan na pupuntahan natin. Balikan na lamang natin ito sa susunod na araw. Tara, doon na lamang tayo sa kabila. Ngunit nang papalis na sila roon, naramdaman nila ang malamig na hangin at may napansin silang isang malaking ibon na lumipad na nanggaling sa bintana. At hindi sila nagkakamali sa kanilang nakita dahil hindi lang si Baldo at Aniceto nakakita noon, pati na rin ang kanilang mga kasamang bandido. Pagkagulat na wika pa ni Aniceto habang nanlalaki ang kanyang mga mata at patuloy na naninindig ang kanyang balahibo. Ano yun, Baldo? Nanggaling mismo sa loob ng tahanan. Lumabas sa nakabukas na bintanang yun. Hindi ko alam, Aniceto. At kung anong uri man siya ng nilalang, hindi siya sasantuhin ng baril ko. Tara na't magtungo na tayo sa ibang tahanan para naman makapagpahinga tayo ng maaga. Total bayad na rin naman na tayo. Yun ang kagandahan sa trabaho natin. Maaga nating tapusin ito para maaga na rin tayong makauwi. Madaling binago ni Baldo ang usapan patungkol sa kanilang nakita. Subalit napansin ni Aniceto na bahagya itong nakahawak sa kanyang baril na para bang may pinaghahandaan na kung sakaling may sumugod sa kanila. Hanggang sa matapos na nga nila ang kanilang trabaho sa gabing yun. Inabot na sila ng 4:00 ng madaling araw at habang sila'y papauwi makakahol na lamang ng aso ang kanilang naririnig. Subalit batid nilang may nagmamatsyag pa rin sa kanila. Napapansin naman nila ang antok sa kanilang mga kasama dahil na rin sa patuloy na paghigab ng mga ito at ang iba pa nga roon ay nakaidlip na sa kanilang mobil. Ilang oras pang nakalipas. Tuluyan na ngang sumikat ang araw hanggang sa muli na silang makarating sa kanilang barracks kung saan sila nagkukubli at nag-uusap-usap para sa kanilang mga plano kung paano nilang lubusang mapapalis ang mga magsasaka upang lubusan na itong mapa sa kamay ng taong may kapangyarihan na pamilya nila umano ang nagmamay-ari sa lupang yun at hindi ang mga mahihirap na magsasaka. At sa mga oras na yun ay nakakaramdam na ng awa itong si Aniceto dahil na rin sa kanilang ginagawang pananakot sa mga iyon upang mapalis lamang sa kanilang lupang sinasaka at pagsamantalahan ang kahirapan ng mga ito dahil na rin sa kagustuhan ng kanilang boss na lubusang mapasa kamay ang lupa. Magpahinga na muna tayo dahil sa isang araw siguradong utusan na naman tayo ni boss para takutin ang mga magsasakang yon. Pakikiusap na wika naman ni Aniceto na kung maaari ay hindi siya matulog roon upang makauwi sa kanilang tahanan at matingnan niya ang kalagayan ng kanyang anak. Kagad namang sumang-ayon si Baldo sa pakiusap ni Aniceto at lumabas na ito ng kanilang barracks habang nagmamadaling umuwi sa kanilang tahanan. Subalit habang patuloy siyang naglalakad, habang papalayo na nga siya roon, batid niyang may sumusunod sa kanyang likuran. Ngunit sa kanyang paglingon ay isa itong matandang babae. Gusgusin ang kanyang pananamit
na may maiitim ang kanyang makuko habang nakatitig naman na masama sa kanya. Dahan-dahan siyang nagsalita roon dahil patuloy ang pagsunod sa kanya ng matanda habang may daladalang tungkod na pilit siyang sinusubaybayan. Mawalang galang na ho sa inyo, nanay. Bakit ho parang masama naman yata ho ang tingin ninyo sa akin? May nagawa ho ba akong mali sa inyo? Meron kang nagawang kamalian. Isa ako sa nakatira sa asyenda. Itigil na ninyo ang pananakot roon. Kawawa naman kaming mga magsasaka. Yun lamang naman ang aming pinagkukunan ng hanap buhay. At huwag na kayong makisali-sali. Dahil kung tutuusin ay hindi kayo kabilang roon. At kung hindi ninyo ititigil ang pananakot sa amin, kami naman ang gagawa ng paraan para sa inyo upang kayo naman ang aming takutin at paslangin. Papaano nyo hong nasabing kabilang ako sa pananakot doon? Huwag ka nang magmakaila, iho. Kahit pa nakasuot kayo ng bonnet nung gabing yon, kilalang kilala ko ang amoy mo. Pati na rin ang palatandaan sa iyong kamay na ilan sa iyong mga daliri ay kulang. Sobrang nagtataka noon si Aniceto kung papaanong nalaman ng matanda na siya ay kasama roon. Sa kadahilanan ngang nakabonet sila at madilim sa bawat tahanan na walang ilaw. Isa pa ang kanyang mga daliri. Papaanong nakita ng matandang yon dahil madalas itong nakabalot ng tela upang itago ang kanyang kakulangan. Nanay, mahirap pong magbintang. Wala ho kayong sapat na ebidensya para sa akin. Kung ako ho sa inyo, umuwi na lamang kayo. Maya-maya ay may dumating na 3 lalaki. Inaya na ang matandang yon. Subalit pare-pareho itong nakatitig sa kanya ng masama na kahit hindi man magsalita ang mga yon, may ibig sabihin sa kanyang malalalim nitong titig na para bang gusto siyang lamunin ng buhay. Kaya naman hindi na lamang yun pinansin ni Aniceto. Nagpatuloy na lamang siya sa kanyang paglalakad hanggang sa lubusan siyang makarating sa kanilang tahanan. Sinalubong naman siya ng kanyang bunsong anak habang ang kanyang panganay naman ay patuloy pa ring nakahiga at patuloy na nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Tatay, saan po ba kayo galing? Dati naman po hindi pang gabi ang trabaho ninyo. Pero bakit po ngayon? Hindi na kayo natutulog rito. At umaga na po kayo umuwi. Panggabi na ang trabaho ni tatay, anak. Pasensya na kung hindi ko kayo naaalagaan sa gabi sa pagtulog. Abala kasi ang tatay sa paghahanap buhay. Lalo pat kakalabas lamang ng ate mo nung isang araw sa ospital. Kaya kinakailangan magsipag ng tatay, ha? Nandiyan naman si Lola at Lolo. Sila na munang bahalang mag-alaga sa inyo, ha? At saka minsan bibihira ring makakauwi si tatay. Kasi may tulugan kami dun sa trabaho. Pero hindi naman madalas yon. Kaya pipilitin pa ring makauwi ng tatay. Siya nga pala may dala akong pagkain para sa inyo. Yehey! Salamat po, itay. Wow, mukhang masarap po yan. Paborito kong pansit. Sabay-sabay na silang kumain ng almusalan habang tahimik naman ang 2 matanda na hindi na nagsasalita sa may lamesa sa mga oras na yun dahil alam nilang hindi rin sila sasagutin ng maayos ni Aniceto patungkol sa kanyang trabaho kung sakaling mapag-uusapan man nila yun. At nang matapos na nga silang makapagalmusal, madaling nakatulog si Aniceto sa tabi ng kanyang panganay na anak at nakalimutan niya na ang kanyang baril na nasa tagiliran habang nakaumbok lamang ito na hindi niya namalayang nahulog na pala sa sahig dahil na rin sa sobrang antok. Hanggang sa oras ng kanyang pagising, madali niya yung kinapa sa kanyang tagiliran, subalit wala na ito roon. Hanggang sa makita siya ng kanyang inay na patuloy na hinahanap ang kanyang gamit. Aniceto, yung baril ba ang hinahanap mo? Itinabi ko muna roon sa aparador. Papaanong nagkaroon ka ng baril, anak? At saan mo naman ginagamit yon? Nagpatuloy pa rin ang pagsisinungaling ni Aniceto sa kanyang inay at gumawa na lamang siya ng ibang dahilan upang itago ang tunay niyang trabaho. Isa po akong security guard, nay, kaya may daladala akong baril. Anak, huwag ka nang magsinungaling sa akin. Bilang magulang mo, kilala ko kayo, pati na rin ang ibang mga kapatid mo. Alam ko sa bukas ng inyong mga bibig kung nagsisinungaling ba kayo sa akin o hindi. At bilang isang security guard, ang alam ko'y hindi pinapadala ang inyong mga baril. Iniiwanan ninyo iyon sa inyong opisina. Kung tunay man na ikaw ay isang security guard, umamin ka nga sa akin, anak. Ano ba talaga ang trabaho mo?
Nandito na naman ho ba tayo, Nay? Sinabi ko na ho sa inyo, security guard ho ang trabaho ko. Makaalis na nga lang sa bahay na ito. Ito ho na panggastos ninyo rito. Aalis na ho ako dahil maya-maya lang magsisimula na naman kami sa trabaho. Madaling kinuha ni Aniceto sa may aparador ang baril. Inilagay niya sa kanyang tagiliran at bagyang tinakpan ng kanyang jacket. Muli siyang nagpaalam sa kanyang 2 anak. Ganun na rin sa kanyang itay na nagmamatsyag lamang sa kanyang ginagawa. At sa kanyang pagbalik sa kanilang barracks, napansin siya ni Baldong nakatulala habang nakaupo lamang sa may gilid na nagkakape. Oy Aniceto, ang lalim naman yata ng iniisip mo. At saka bakit ang aga mo ngayon? Di ba habang wala pa tayong mga lakad, mas gusto mo magbabad sa pamilya mo kaysa tumambay sa barracks na ito? At saka wala pa ring utos si boss. Pwede ka munang bumalik sa pamilya mo ngayon kaysa naman nakatulala ka rito. Para kang pinagtakloban ng langit at lupa. Di ba binigyan naman tayo ng pera ni boss? Hindi ka ba masaya? Sambit na wika naman ni Aniceto sa pagtatanong na iyon ni Baldo. Sa tingin mo ba masaya ako? O relax ka lang. Napakainit naman yata ng ulo mo. Pagpahinga ka na muna. Kesa pati kami madamay sa'yo. Itinapon na lamang ni Aniceto ang kanyang kape sa labas at saka tumungo sa isang silid upang doon ay makapagpahinga. Subalit sa hindi naaasahan, dumating sa kanilang barracks ang kanilang boss upang muli silang utusan kinagabihan na gambalain ng mga magsasaka hanggang sa matakot na ang mga ito at iwan na ang kanilang mga lupaing sinasaka roon. Napatayo si Aniceto sa kanyang pagkakahiga at tinipon-tipon sila sa isang silid upang pag-usapan ang kanilang mga plano. Pagsasalitang wika pa ng kanilang itinuturing na boss habang nakaupo ito at patuloy na humihit-hit ng tabako. Alam nyo, parang hindi natatakot ang mga tao ron. Gusto na yata nilang masampulan ang kakapal ng mukha nila. Kanyapat ba ilang taon na silang nagtatrabaho doon? Gusto na nilang angkinin ng lupa. Tingnan natin kung hanggang saan ang tatag nila. Kung maaari lang ay gamitan na ninyo ng dahas. May mga baril naman yata kayo, di ba? Paputukan ninyo, harap-harapan mismo. Yun ang pag-uutos sa kanila ng kanilang boss na ikinagulat naman ni Aniceto. Napatango lamang siya roon, subalit sa kanyang isipan ay hindi siya sumasang-ayon na para bang nakakaramdam na siya ng matinding konsensya dahil sa kanilang mga ginagawa. Hanggang sa kinagabihan, muli nilang sinuot ang kanilang uniforme habang ang lahat ay nakapatig na animoy kung titingnan ay mga militar. Subalit samahan pala sila ng mga bandido at habang binabaybay ang daan na nakasakay sa mobil, papasok pa lamang sila ng asyenda. Nasisipat na nilang may mga tao sa kanilang dinaraanan na para bang may kakaiba silang kaparaan ng ginagawa at unti-unti silang pinaghahandaan ng mga magsasaka dahil na rin sa paulit-ulit na panggagambala sa kanila. May mga dalang sulo ang mga ito at nang bahagya na nga silang makapasok sa asyenda, hinarang na sila ng mga magsasaka at hindi na sila pinapapasok roon. Isa-isa na nga silang bumaba sa mobil at muling nagwika itong si Baldonang. Ang lalakas naman ng loob ninyo. Kayo na ba nagmamay-ari ng asyenda? At kung kayo na nga nagmamay-ari nito, aalis lamang kami rito kung may maipapakita kayong titulo ng lupa. Tugon naman ng isang magsasaka na animoy siyang namumuno sa mga oras na yun. Hindi na kailangan ng titulo. Sapat na ang matagal na panahong pamamalagi namin dito. Hindi naman ang kabuuan ng lupang ito ang mapapasamin, kundi ang lupang sinasaka lamang ng bawat isa sa amin ang gusto naming mapasaming pangalan. Hindi naman siguro kawalan sa kanila yon. Mahigit sa 4,000 hektarya ang lupang ito at kakarampot lamang ang para sa amin doon. Hindi pa rin ba nila maibigay sa amin yon? Sobra-sobra naman yata ang kasakiman na pati kaming maliliit na magsasaka ay gusto pa nilang agawan ng lupa. Tugon naman ni Baldo. Naunawaan ko kayo, pero napag-utusan lamang kami at hindi na namin sakop ang pakiusap ninyo. Umalis na kayo sa aming daraanan kung ayaw niyong ilan sa inyo ay mamatay. Nagmatigas pa rin ang mga magsasaka hanggang sa gumamit na sila ng dahas sa mga oras na yun at ang ilan nga sa mga ito ay tinamaan ng bala. Sambit na wika pa ni Aniceto kay Baldo habang nakakaramdam na ng takot at awa. Tama na yan Baldo, huwag na tayong pumilit na pumasok sa loob. Sapat na ang nangyari ngayong gabing ito. Yun lang naman ang gusto ni boss, di ba?
ang masampulan sila sa kanilang pagmamatigas. Ayan at ilan ang bumulagta. Sapat na ang lahat ng yan. Umalis na tayo rito. Sa puntong yun ay umalis na nga sila Baldo at tiniwang sugatan ng ilan sa mga magsasaka. At sa muli nilang pagbabalik sa barracks, ramdam ni Aniceto na may sumunod sa kanilang ibang nilalang na nasa labas ng kanilang tinutuluyan. Bahagya siyang sumilip sa may bintana hanggang sa muli niyang makita ang matandang babae. Nanlilisik ang mga mata nito habang nandudoon din ang 3 kalalakihan na madalas namang kasama ng matandang yun. Napansin naman siya ni Baldo at nagwika ito sa kanya nang, "Oy Aniceto, anong sinisilip mo dyan? Bakit parang aligaga ka?" "Halika Baldo, tingnan mo ang matandang babaeng yon. Hindi siya pangkaraniwang matanda. Nanlilisik ang mga mata niya, pati na rin ang 3 kalalakihang nasa kanyang likuran. At sa palagay ko, naninirahan sila sa loob ng asyenda dahil nung nakaraan lamang ay nakausap ko matandang yan. Nakikilala niya ako kahit na nga ba gumagamit tayo ng bonnet sa pagpunta roon." "Wala namang problema dyan. Di patahimikin natin. Hintayin mo ako't kukunin ko ang baril ko." At nang makuha na nga ni Baldo ang kanyang baril, lumabas ito sa kanilang barracks at nagtungo sa kinatatayuan ng 3 lalaki pati na rin ng matandang babae. Walang ano-ano'y pinaputukan niyo ni Baldo, subalit sa bawat tutok niya ng baril at paulit-ulit na pagkalabit ng gatilyo ni hindi man lamang pumuputok ang kanyang 45. Subalit kapag itinututok niya ito sa itaas ay tuloy naman ang pagputok ng kanyang baril. At nang marinig nga iyon ng kanilang mga kasama roon, dali-dali silang lumabas ng tahanan. At nang makita nga nila itong si Baldo, nakabulagta na ito habang sugatan ang kanyang katawan pati na rin ang kanyang mukha. Nagmamadali siyang itinayo ng kanyang mga kasama, subalit ang mga nilalang na kanyang nakita kanina ay wala na roon. At habang itinatayo ito, galit na galit namang nagwika itong si Baldo nang, "Lintik, mga asong gubat. Naging aso ang 4 na yun. Hindi sila mga tao, mga kampon sila ng kadiliman." Wika naman ni Aniceto habang pinagmamasdan itong si Baldo na may mga kalmot sa kanyang mukha at katawan. "Nakita ko mismo ang pagsalakay sa'yo. Tulad nga ng sinabi ko sa'yo Baldo kanina, ang 4 na yun ay hindi pangkaraniwang tao. Ikaw na mismo nakasubok sa kanila at hindi sila pinuputukan ng baril." Pagmamatigas na salita ni Baldo kahit na nga ba nagtamo na siya ng sugat sa kanyang katawan. "Wala akong pakialam kung anong uri man sila ng nilalang. Basta ang mahalaga para sa akin sa ngayon ay paslangin ang 4 na yun. Hindi na parte ng trabaho yan Baldo. Sumusunod lamang tayo sa iniutos sa atin ng ating boss. At sa pagkakataong yan, hindi kita sasamahan. Pabayaan lamang natin silang mamuhay roon. Malamang ay nagawa lamang nila ang pagpunta rito dahil din sa ginawa natin sa mga taong naninirahan doon." "May punto ka naman Aniceto. Pero ang ginawa nila sa mukha ko, hindi basta-bastang kalmot ito. Habang buhay ko na itong dadalahin." "Sige, puntahan mo. Tingnan lang natin kung makalabas ka pa doon ng buhay." Napaisip si Baldo sa mga sinabing yun ni Aniceto at dahil sa mga pangyayaring yun, naunang tumiwalag itong si Baldo sa grupo at sumunod na rin itong si Aniceto at nagpakalayo-layo silang dalawa. Subalit ang bakas na kalmot sa mukha at katawan ni Baldo ay dinala niya hanggang sa kanyang kamatayan. Dahil nabalitaan na lamang ni Aniceto na animoy nababaliw na raw umano itong si Baldo magmula nang magkaroon ito ng bakas ng kalmot sa kanyang katawan na nagmula sa 4 na nilalang na yon. Hanggang sa tumalon umano ito sa isang mataas na bangin na animoy may naguutos sa kanya na yun naman ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Nagpakalayo-layo naman si Aniceto kasama ang kanyang mga anak at magulang dahil na rin sa hinahanap siya ng kanyang mga kasamahan noon sa pag-uutos na rin ng kanilang boss upang paslangin siya at patahimikin. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lamang niya sa kanyang mga kamag-anak sa dating lugar na nagkaroon umano ng isang massacre sa isang asyenda at marami umanong napaslang ng mga magsasaka na ipinaglalaban ng kanilang karapatan para sa mga sinasaka nilang lupa. At sa mga oras na yun ay pinagsisihan ni Aniceto ang pagsama niya sa mga bandidong yun na hindi niya lubos maisip nang dahil sa kasilawan sa pera at karangyaan ay nakagawa siya ng masama. Subalit magpanggang sa ngayon ang hindi mawala sa kanyang isipan, ang mismong natunghayan ng kanyang mga mata, ang 4 na magsasakang aswang
sa asyenda. Okay mga kahiwaga, walang sinabi sa kwentong ito kung Hacienda Luisita ba ito o may iba pang hacienda dyan sa Tarlac. Ibig sabihin napakalawak ng lupang ito. Kung sa 4,000 hektaryang lupa sobrang laki, pwede mo nang pagsamahin ng lungsod ng Makati at Pasig. Sobrang laki ng lupang ito. Ibig sabihin napakaraming magsasaka nandito. At napansin ko sa kwentong ito na mabait naman si Aniceto. Yun nga lang nakagawa siya ng hindi maganda dahil para sa anak niya. Pero mali pa rin. Hindi pa rin tamang paraan para kumita ng pera. Siguro dahil na rin sa sulsol nitong si Baldo. Kaya yung karma ni Baldo, nakaharap niya yung 4 na nilalang na hindi pangkaraniwan. At yun yung naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nasa sa inyo yun kung maniniwala kayo sa mga aswang. May mga naniniwala at meron ding hindi. Basta ang mahalaga ay mag-ingat. Shoutout kay Ma'am Karen from Japan. Marami pong salamat sa super thanks. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.